'Di ba parang medyo nabitin po kasi nung nakaraan regarding sa mga testimonies sa mga kabataan na umattend ng YLC. So, before po ako magtawag dito, may papanoorin lang tayong video, no. Testimony rin po ito ng tatlong kabataan na nag-join sa YLC. Pero hindi po sila taga Cubao. Taga ibang bansa po sila. Taga Pampanga po. Ayan. Asan na po yung ano natin? Ayan. Nasa TV na. Nasa TV na. Hindi ko kasi makita. Ayan. Ayan. Okay na po ba? Ready na? Hello po. We're the members of UVCC from Pampanga. I am Jamaica po. I am Jones. I'm Nico. And today po, we will share our experience regarding the YLC 2025. Ako naman po, yung experience ko sa YLC, super ganda, super nakaka-bless po, and super intimate. Dahil lahat ng lessons, lahat ng breakout sessions, pati na rin yung breakthrough, nakaka-bless and tagos na tagos po talaga sa heart yung mga sinasabi. And yung mga lessons po, super duper exact. And nakakatulong po talaga, super relevant sila. Lalo na po yung yung natutunan po namin simula first day hanggang third day. And yung ngayon po, feel na feel po talaga namin si Lord na nandun siya sa camp. Dahil kahit konting arrangement ng pagkakaupo o sino makasama mo, may malalaman tayo mga bagong stories about sa kanila at kung paano sila minold at binless talaga ni Lord. And then, yung experience ko naman po sa YLC 2025 is super masaya po. Kasi alam niyo po yun, yung hindi mo po talaga expect na ganun po pala kasaya and parang i-encourage ka po talaga ng mga kabataan po doon sa YLC. And then, yung parang magpapakilala po sa'yo si Lord in a different way. And yung po kasi sa YLC no, nung nakaraan is unburdened. So, doon po na nalaman din na yung tayo po ay may parang burden po sa atin. And isa-isa po yung tinatanggal po ni Lord. And alam mo po yun, yung feeling na imimit ka po talaga ni Lord doon kung nasaan ka. And then doon ko po talaga na-experience yung love ni Lord and then yung greatness niya po. Tsaka yung parang overwhelming feeling na doon mo lang po talaga mararanasan. And ayun po, and hindi lang po yun parang may pabaon pa po talaga sa YLC na yung mga lessons na po, yung healing and discipleship, yung din po, yung strengthening your minds and heart, at saka yung CDC nga po, yung sinasabi na commitment, discipline, and consistency. And ngayon po is patuloy po namin siyang ini-implement sa aming sarili. At saka gusto din po namin malaman ng ibang tao na ang galing po talaga ng work ni Lord sa amin, lalo na po nung pumunta po kami ng YLC na yun. And kahit po na first time lang po namin sa YLC is parang hindi din po kami iba sa mga tao dahil alam mo po yung parang same lang po kayo ng mga pinagdadaanan, ganun po. And ayun po, masaya po talaga and ang galing din po talaga mag-work ni Lord sa mga buhay po ng bawat isa. Ako naman po. Hindi ko. Kung iba po hindi po familiar dahil wala po doon ng first day, second day ng YLC. Dumating lang po ako second day na ng gabi. And doon dumating po ako is yung breakthrough session. Like, kasi galing po akong Pampanga from training. And pagkadating ko ng Cubao, naghanap po agad ako ng class. Pagkadating ko po agad doon, muntik na nga po kami maligaw ng rider. And narinig ko na po sila ng sumisigaw ng Jesus. Yun na po pala yung way. Kaya sobrang worth it pa rin po ng pagpunta kahit hindi ko na nabuo yung 3 days. Pero next year, bubuhay na yung 3 days. First time ko lang po kasi makapunta din ng YLC. And sobrang saya sa feeling. Nag-start po yan nung umattend po kami ng family camp. Hindi lang po pala sapat yung healing.
yung mga nakatago pong burden sa atin, mailalabas po natin lahat. And ang dami pong na-apply ng mga life lesson, mga wisdom na bago pong natutunan ulit. And sa ngayon, ini-implement po namin yung CDC. Sana po magtuloy-tuloy, hindi lang siya maging habit, is maging lifestyle na po namin siya. After 3 months. 3.3 months. Yes. Ayun po, ini-invite po namin yung mga kabataan din po na mag-invite ng mga friends para ma-share din po sa kanila kung ano po yung experience natin nung YLC. Yung experience din po nila si Lord. Yung love ni Lord, yung grace, lahat-lahat po. Kasi it is definitely Not boring. Thank you, ma'am. Bye-bye! Shalom, shalom. Jesus loves you. Ayan, palakpakan naman po natin ang ating mga kabataan na taga Pampanga. Ano po? Nung nakaraan pati, parang gustong-gusto niya na agad. Ayan, tinatawagan naman. Palakpakan naman natin si LJ. Hello po, good morning po. So, ano po talaga, hindi ko alam kung prepared yung heart ko pero ginawa ko na lang. Parang ganon. So, kwento ko lang po yung experience ko this YLC. Pumunta po talaga ako sa YLC, wala po akong ina-expect, and to be honest po, close po yung heart ko. Bali po kasi na-expect ko na parang natanggap ko na si Lord as being someone na matagal na po dito sa church. So, parang medyo blinded pa po ako into thinking na accepted ko na siya fully. So, first day, demure pag okay pa, parang nonchalant. Medyo pakitang tao pa po tayo. So, nung second day naman po, skip, there was this session kung saan nagkaroon po ng public speaking. Yung topic po kasi nun is parang sobrang tumagos sa akin. So that time, naging emotional yung ate nyo. And ako. And skip po ulit. That night, nagkaroon po ng breakthrough session. So after nung crying session ko nung public speaking po, sabi ko sa sarili ko dun sa breakthrough, hindi na ako magdadrama, tama na, OA na. So, nung finish ko po yung breakthrough session, wala po talaga ako expectation na may encounter ko po si God at that time. It was through, parang may nag-tick po sa akin, using JJ po as an instrument. Sabi niya sa akin, LG, sayo tayo. Sabi ko, hindi ko alam kung anong nangyari sa akin, but my heart was so free that time na hindi ko alam kung anong ginagawa ko dahil parang may kumokontrol lang sa katawan ko. And I started dancing. And then after that, I started rejoicing. And then, when the song turned mellow, doon ko na-realize na ang dami ko palang tinatagong sakit. Na ang dami ko palang tinatagong burden sa heart ko. Then, pinag-pray ko lang kay Lord. Ang continuous kong pinag-pray is that to show me the way, to teach me how to be like you, to teach me goodness, kindness, gratefulness, forgiveness, to teach me how to love. Yun po. And nung time po na yun, bigla po kasing nagkaroon ng, yung mga pastors po is parang, after ng talk ni Pastor Jean, is nagkaroon po ng time kung saan pinag-pray po ng pastors and yung bawat isa. And after po nun, nagtanong po si Pastor Jean kung sino po dito yung tao na na-encounter si God or parang tinake si God as Lord and Savior for the first time tonight. And parang in denial pa ako at first kasi parang nasa mind ko, parang hesitant akong mag-come forward kasi yun nga po, matagal na po ako sa church so parang feeling ko, matagal ko na siya in-accept. But there's this something in my mind na nag-flash na pinakita yung times na nag-praise and worship ako. Although yung ginagawa ko that time is ginagawa ko naman out of my heart and sincere naman po siya. Pero hindi ko siya ginagawa wholly for the Lord. Like, napansin ko po na kapag nag-praise and worship ako is parang tumitingin ako sa katabi ko kung nakataas na yung kamay o nakababa na yung kamay, ganun. Tapos, ayun po. Pero parang may nagsabi sa akin na this time is different and this is the time.
Parang may ganun. And then I close my eyes. And then parang may tumulak po sa akin sa harapan. And that's the time where I fully accepted God. Then ano po, after that session po is parang gabi-gabi na. May invite po kasi akong friend. And sinabi ko po sa kanya is parang, sorry kasi di kita masyado na kanina. Masyado akong engrossed dun sa nangyayari. Sabi ko sa kanya, pero to be honest, nag-open up po kasi ako nung parang around afternoon that time nung about sa commitment ko sa Lord. Sabi ko sa kanya, yung commitment ko sa Lord or sa ito po, ganon. Then, sabi ko na lang po sa kanya, wala na akong pakialam, bali tatry ko na lang maging consistent with the Lord. Pero ang kulang sa akin is discipline. So, kinabukasan po, habang mugtong-mugto yung mata ko, nakita ko yung lesson ni Pas, which is CDC, which is Commitment, Discipline, and Consistency, which is yung 3 words na exactly in-utter ko that night. So parang it's such a huge sign po for me na yun yung na-receive ko po, 3 exact words. So as of now, working na lang po ako sa aking working po muna ako sa aking consistency po within this church and my discipline. So, ayun po. Work in progress pa rin naman po tayo lahat. So, amen. Yun lang po muna. Siguro yung mga highlights natin. Ayan. Sino pa ba? Ayan na, si Ate eh. Try ako naman natin. Hello, si Kuya Avril. Hello po, ako po si Eng. So, ang experience ko po sa YLC, actually, hindi po ako nag-expect masyado kasi during the family camp, sobrang busy ko po, sobrang busy po namin as AMPU and medic. So, nung family camp po, nag-enjoy po ako pero parang sabi ko po sa sarili ko, parang kulang yung encounter ko with the Lord. And ayun po, YLC came and parang nag-overthink po ako kasi parang sabi ko sobrang bilis, parang kulang sa preparation, parang ganun. And ayun po, umattend po ako and then, wait lang, tapos, ayun po, sabi ko po kay Lord, Lord, bakit unburdened? Why this specific word? Anong message nito sa amin? And ayun po, during the 3 days po, parang sinagot ako ni Lord na sabi niya, ina-unburden kita sa mga problema mo, ganon. And during the breakthrough night po, ayun, parang same with LJ na, dun ko na-realize na marami pala akong hurts, pains sa sarili ko na hindi ko nalalabas, hindi ko na-share sa iba. And ginamit niya po yung worship night na yun para isurrender ko lahat kay Lord. And thank you, Lord, dahil habang nakikita ko po yung mga kabataan doon, nakaka-bless po kasi parang nakita ko na hindi lang ako, parang hindi lang sa akin gumagalaw si Lord, kundi sa buong kabataan, which is, thank you, Lord po, diba? Nakaka-bless. And nung last day po, parang may sinabi po sa amin si Pastora Naomi na after ng YLC, yun yung real challenge na kasi dun sa YLC parang banal-banal tayo, ganyan. Na dun, alam niyo, guess niyo po ba? And yung pagkaalis natin, dun yung real challenge na andito yung mga pagsubok ng kalaban, ganon. And parang ang natutunan ko po dun is ayun nga yung CDC, na bilang kabataan po ay magkaroon tayo ng commitment talaga. And yun yung wino-work out sa akin ni Lord na consistency kasi matagal na rin po ako sa church and ayun, parang inaano po sa akin ni Lord na maging consistent tayo, maging consistent ka sa gawain and sa pagbabasa ng Bible. And thank you, Lord, dahil sa lumipas po na 1 linggo ay nakapagbalik po ako sa pagbabasa ng Bible. And thank you, Lord, kasi ayun po parang inano niyo po sa akin na may seed na pinlan sa puso ng bawat kabataan. And thank you, Lord, dahil siya po yung nagwa-water nun, siya po yung nagpo-fulfill nun. And nakaka-bless po talaga yung ibang kabataan na makita na katulad po yung mga iba na hindi nga po natin nakikita masyado or yung parang hindi po active, ganun. Parang nakaka-bless po na makita po na andun yung thirst and hunger nila sa Panginoon. And ayun, thank you, Lord po, for the pastors kasi sobrang dami po naming natutunan. Sobrang yung salita po ng Panginoon ay
nag-follow sa kanila and na-receive po namin yun. And ayun, thank you Lord po sa mga leaders, sa pastors, and ayun po. Ayan, thank you Ate Enj, no? Siguro isa na lang. Isa pa. Pwede pa isa. 3 minutes. Isa. Peter? Joke lang. Sino? Grabe, sobrang dami nagtata. Hello po. Hello po. Ako po si Cristel, Jade. Jade, kasi nasa, siya, nameplate namin. Nameplate ko siya. Okay, this is the third time na mag-testimony. But this time, it's different because it's YLC. And this is it's first time that I attend YLC. First time ko siya, and first time kong maranasan ang pakiramdam na ma-encounter ang Panginoon. Hindi lang ako, kundi ang iba pa kong kasamang kabataan. Nakakatuwa kasi po, hindi lang ako ang nakaka-encounter, kundi marami po at puro mga kabataan pa. Kaya kapag nakikita ko sila, even yung mga ibang churches na nandun sa YLC, yung mga kabataan sa ibang churches, talagang nakakagalak, nakakatuwa kasi natatransfer sa'yo yung kasiyahan, yung overwhelming. Nakikita mo sila na, this is you, Lord. This is Jesus. Hindi lang to ordinaryong event, kundi it's you. It's you, Jesus. Nakakatuwa nung makita. And of course, the sessions, of course, hindi natin kakalimutan mga sessions because doon din tayo nag-grow yung spiritual natin, yung grow natin sa spiritual, at talagang napapahanga. Patuloy na si Jesus ay talagang pinapahanga tayo. No? And talagang grabing pag-work ni Lord sa atin, sa spiritual natin. And of course, consistency, commitment. I'm struggling with that also. Struggle pa rin tayo dyan. No? Because we are also nasa proseso pa rin. Kaya talagang we're struggling. May struggles, no? And kahit pa paano, hindi na mahirap. Hindi na mahirap because we know God is working. Work na ni Lord yun. Tayo na lang yung kikilos. Kikilos na lang tayo. Si Lord, He do His work na lang. Because it's His work, so tayo kikilos na lang tayo. Susunod na lang tayo. O obey na lang tayo. At hindi tayo dapat mapagod. Mapagod tayo physically, yes. But to obey Him, to follow Him, that's the most beautiful thing to do. Magandang gawin because we are work for Him. Sumusunod tayo sa Kanya. Sumusunod tayo sa Kanya mismo at hindi sa atin. Hindi tayo tumidepende sa sarili, sa tao, sa emosyon natin, kundi sa Kanya mismo. Sumusunod tayo sa Kanya mismo at dapat yun yung gawin. Sumunod. Sabi nga sa grupo namin, sa Ate Jem, every morning devotion, sabi nga, sumunod ka kahit na may kahit pa. Kahit na mahirap, kahit na masakit, kahit na parang hindi mo alam kung ano mangyayari, kahit na parang malabo, kahit na hindi matuwid ang daanan, sumunod ka. Sumunod lamang. Sumunod ka kahit na may kahit pa. Ayun. Thank you po.
Ayan, thank you. Meron pa palang isa. Last na wala, tol. Totoong last na, no? Ayan, tawagan na natin. Si Jem. So hello po, ako po si Jem. And ang testimony, actually po, context lang, before po yung YLC, ang burden ko po talaga is yung academics ko. So before YLC po, during May, nahinto po ako sa pagde-devotion na wala po yung connection ko with God kasi na burnout po ako and masyado po akong na-caught up sa academics ko na pagkagaling ko po nung Palawan tour namin, sunod-sunod na po yung gawain namin, research and yung business plan namin. Tapos meron po kaming mga video na kailangan ipasa. So, nakakaligtaan ko na siya. Tapos uuwi na lang po ako para matulog at kumain. Tapos aalis na naman. Hindi na ako nakikita ng pamilya ko. Actually, hindi ko na rin sila nakikita talaga. So, parang borders na lang ako sa bahay ko na hindi ako nagbabayad. Ganon. So, yun talaga yung burden ko. Tapos, tourism po ako. Before ako pumasok sa college, pag tinatanong ako, lagi kong sagot na gusto ko maging cabin crew, gusto ko maging flight attendant. Pero after like magpo 4 years, kasi 4th year na po ako, pero hindi pa ako enrolled. Magpo 4 years na inaral ko yung course ko, nahihirapan na akong pumili ng path ko after ng graduation. Kasi po, pwede po kaming mag-cruise ship, pwede kaming sa hotel, pwede kaming travel agency, pwede akong sa ground attendant ng airport. So lahat yun pwede kong pasukan, ako na bahala. Pero yun nga po, na-burden ako kasi anong gagawin ko after ng graduation? Ano ako after graduation? Sino ako after graduation? Ako pa rin ba yung gusto ko pa rin ba maging flight attendant, maging cabin crew? Or gusto ko lang itry ayaw ko po talaga mag-cruise ship kasi ayaw ko malayo sa pamilya ko ng sobrang tagal kasi na-homesick ako. Tapos lumaki kasi talaga ako na present si mama at saka si papa. So parang kapag lumayo ako, parang natatakot ako na hahanapin ko si mama kapag may sakit ako. Tapos wala akong kakwentuhan si Johan, si papa, wala akong kabiruan, ganun. So parang nahirapan ako. Pero ngayon, nakukonsider ko na siya. Tapos yun talaga yung burden ko and iniyak ko talaga siya ng isang buong araw. And after nun, hindi rin ako masyadong nag-aano sa messenger, hindi ko kinakausap yung mga friends ko. Kasi sila parang na sila like set na sila kung anong goal nila after graduation. Pero ako hindi talaga. Tapos nung June, nung palapit na yung YLC, nag-start ulit ako mag-devotion paunti-unti. Tapos ang pinaka-unang message sa akin ni God is magtiwala ako sa Kanya na yung plano niya, hindi naman niya ako dadalhin sa kasamaan, dadalhin niya ako sa alam kong mas better na plan kesa sa akin. And alam kong mag-grow ako doon. So yun din yung naging message throughout ng YLC si Ate Jeans. Si Ate Jeans actually nagsabi nung sumunod ka kahit na may kahit pa. From Ate Jeans yon. Hindi yun galing sa akin. Shinare ko lang din ng morning devotion. So ayun, parang ngayon, kahit iba yung plano ko sa plano ni Lord, kailangan ko siyang sundin kasi alam kong mas better yun and alam kong ilalagay niya ako sa place na mag-grow ako spiritually, pati na rin yung learnings ko, yung skills ko mag-grow din, hindi lang yung spiritual, yun. Tapos makakalala pa ako ng ibang mga tao na makakatulong din sa akin. And isa pa is, during every devotion ko, pinagpe-pray ko yung family ko talaga na sana, ano ba yan? Ano yan na sana, maramdaman nila yung goodness ni Lord, hindi lang sa akin, na sana sa kanila din. Tapos, nung yung natuwa po ako nung sumama yung kapatid ko, si Johans po. And nung first day, actually, dikit pa yung dalawa sa amin ni Ate Sev. Tapos nung tumagal na, may mga sarili na silang tropa-tropa, ganyan. Parang pwede na namin silang pabayaan, makikita na lang kami kapag kumakain. Ganun. Tapos parang nung breakthrough, nung tinanong ni Paz kung sino dito yung first time mag-surrender kay God, ganyan.
Natuwa ako kasi nagtaas ng kamay yung kapatid ko kasi, ano ba yan? Kasi actually, close naman kami, pag may problem sa bahay or pag may problem siya, laging ang sinasabi sa kanila, mama, kausapin mo yung kapatid mo, pagsabihan mo yung kapatid mo, kasi ate po ako. Nagbigay pa ng tissue. Tapos, yun, parang, syempre, caught up na nga ako sa academics, magtatanong pa ako, kamusta yung kapatid ko. Parang nahihirapan din ako, so, natuwa ako. Wait nga lang, kasi naman Ayun, natuwa po ako nung nagtaas siya ng kamay. Actually, hindi ko siya tinitignan nung pinagpe-pray siya nila Paz kasi alam kong may iyak ako. Tapos, nung na siya, pumunta siya dun sa harapan, doon na talaga na umiyak na talaga ako kasi parang unti-unti, natatouch ni Lord yung heart nila. And hindi na lang ako yung nakaka-experience noon, pati na rin yung kapatid ko. Tapos nung Father's Day po, pagka-uwi namin galing kila Ate Sem, nagtanong siya sa akin, sabi niya, ate, paano ba mag-devotion? Tapos natuwa ako kasi mas gusto niya nang makilala si Lord ngayon. Na actually nakikinig na rin siya ng mga praise and worship song sa bahay. Kung hindi ako, siya naman yung nakikinig. Tapos ayun, nagtatanong na talaga siya kung paano siya mag-grow spiritually, mag-grow pa yung relationship nila ni Lord. So, ayun, natutuwa po ako. And ayun lang, thank you po.